galing pupunta sa bus. Minsan kasi, pagka tinatamad ka na, ginagawa. Ay, minsan pang lumapis dito ko sa hiligway. Lalo na kung pagka nagtuturo ako ng mga bus. Oo, talabas. Pagka hindi masagatan, makakagalitan tayo ng magulang. Hindi masagatan ng bata. Anyway, meron akong technique na nabasa ko nila naman to, saka sinema sa akin ng aming bisita na taga New York, isang Indian, si DeGrasse, Indian. Ang daw, Shinkule. Nabasa ko na yung Shinkule sa mga libro. Shinkule. Yung C-H-I-N-E C-O-W-N-E. Nasa ko Shinkule. So, meron akong lecture na minsan. Sabi ko, ito yung gawa ni Shinkule. Sabi ko, ano naman nung malaman ko yung Shinkule. Hindi pala yung hindi pala yung technique. Hindi pala yung technique. Hindi pala Shinkule. Ang ibig sabihin is Chinese collapse in that's the name of the product. So anyway, gagawa ko ng Shinkule. Meron ding isang gallery curator na may sabi nga, may gawa rito si Shinkule. Naalala mo yung sarili ko. Sabi ko, hindi naman ako nag-iisa. Ayaw ituro na yung po yung Shinkule. Tama yan rin. Meron siyang technique na alam na ayaw niya ito. Pangalan, Shinkule. Natawa kami kasi na-research ko na yung Shinkule. So anyway, para hindi kayo mapali, pag nakita kayo na sa kasi namin yung mga nakalagay na exhibition, ano yung process or medium nakalagay, Shinkule. It's a French term for Chinese collage. Chinese na kita niyo. Anyway, free, and then, lalagyan ng papel na manipis na may kulay, and then, put the printing paper on top, and then, nandoon na yung kulay, nandoon na yung it's a very basic process na pwede natin i-print mo na lang walang Shinkule para makita natin yung black and white, and then we print Shinkule. Okay. So, it's not something, it's not a process that you have to be secret about. Kasi, matagal ng process yan. Kaya, sa iba, bago. Tsaka yung term sounds, parang hira, parang mahira. Shinkule. Nagawa mo na ako ng black and white, and then, Shinkule tayo. Para yung seryosong artist o artist today, meron silang idea na ganun ang pala yung pamali, ganun na yan. Sa akin, kung matutunan ng process, okay na yun. Hindi nila na ako yung aking style o aking art. Ang nakuha nila yung technique. Technique is very far from the art itself. Art is so within, yun yung mga nakuha. Yun yung mas hindi nito sa akin yung gagawin ko bukas. Yung kayo, alam niyo pa kung ano gagawin niyo. So tanda na siya. So, kaya, i-pray mo na natin yung lahat. Yung printers na ginagamit nito sa imprenta. Ito naman yung breaker, roller. So,
Anyway, ito ay nakasuhan. Kailangan dumikit-ikot yung mga daliri dito. So, pag sinabi natin na brain maker, practically all of us are brain makers kasi we live next to any surface. Sa isang competition nga sa lalo nga yung ating nga si Ola so including Sao Paulo Kuwasan ng break. The usual break. Sa papel, sa kahoy, si Ola, ang isinali niya, 1 box of sand. Tapos umapak sa di ba? Yung klase. Hindi nga. Nanalo sa Sao Paulo. Because of innovation. So, bricklaying is not only limited to the traditional. You can go as far as but today, we are only learning the process. Learning all the possibilities as much as possible. Yung massive. Ito lang muna. So, kaya really ay nasa ibabaw ang kita. Yan. Yung mga inukit dyan ay lalabas today. So, reverse. Lahat na tayo nakapag-print na. Kaya nga sinasabi ko, since tayo may model, natin yan yung print making. Pagkaunang lagay ng tinta, kapag pinang sa ganyan, dapat hindi siya nagsasabi. Ito ang tawag roller or layer. Kaya meron din ating nakakontrol ang paglalagay ng tinta. Pagka if you apply too much, nagiging lines will be crispy. At when you apply clean and clean, kaya merong hard rubber na brayer, meron din silicone na brayer. Alin yung mas magandang gamitin ko? Really, mas maganda yung medium to hard. Kasi pag silicone, mas malambot siya, bumabaon sa buta. Pumapasok sa buta. Okay. So pag crispy ang kasi may tayot sa gilid. Sa gilid ng Ginagamit lang ang silicone sa intanyo. Yung tinatawag na viscosity testing. Okay. Ang roller ginagamit sa viscosity. Kung ito yung plate, ang etching ng viscosity plate, 3 layers to 4 na layers na malalalim, sunod ang lalim. So, kailangan din ng 3 roller para maging maraming kulay lumabas. Ang unang rolling mo, yung silicone, para bumaon doon sa lalim, pumasok doon sa lalim, kasi malambot eh. Tapos susunod mo yung medium, another color, yellow mo yan. Pupunasan mo, no? Hindi pupunasan. Walang punas. Walang punas. Depende kung anong effect na gusto mo. Pero normally, huwag mo pupunasan. Sumunod mo ay light blue. Tatawakan nyo doon sa pangalawang layer ng kasi control din ang pag piliin mo, papasok yun. Pero since harder yung sa una, pag may match yung dalawang kulay, magiging green yan. Magiging green kasi magtatama yung yellow sa kanyang blue.
Pero yung talagang yelo sa ilalim, hindi magagalaw yun dahil tatamaan na ako. Ha? Medium eh. Sumunod na ulit yung itim, which is black. Black. Hindi tatamaan ng blue. Hindi na tatamaan ng blue. Hindi yung ibabaw lang yung pero may tatamaan pa siya ng blue, magiging darker blue. Yung darker blue. Yung sa ibabaw, black. So pag pinrint mo yun, tatlo ang kulay o apat. Tatlo, apat. Sa viscosity yun. Ang magaling dyan, siya okay. Siya okay, heavy something. Sa isang plate lang yan. Sa isang plate, Ano yung plate nyo na? copper. Copper or zinc. Saka kailangan ang plate makapal. Kung pwede yung manipis. Kasi tatlong beating. Tatlong layer nung Tatlong layer. layer nung Kaya magkakaroon tayo ng more advanced workshop. Hindi natin gawin ito. Pero magkakaroon ng mga gawaan ng plate. Kasi so, pagka gagawa na ng ulit ng gagawa na ng division, gagawa na ng division, marami ng equipment, kailangan meron ng registration, marami, malinaw. Since it is demo, hindi na tayo gagawa ng marami, okay na to. Gagawa lang ako ng minor registration. Ganyan. Yan. Para more or less para may gitna ko yung plate. Yan. Yung pare na yan ay pwede ng kutsara actually. Pwede ng kutsara. Yan. Ngayon, pagka metal na kutsara, pag sa taga, nainit. Sa daliri, di ba? Mainit. So, ginawa namin yung kahoy. Tapos para hindi mag-slide yung daliri. Yan. Hindi, kanya-kanya gawa na ito ba? So, naging init. So, gawa naman kami na ganito. Ito yan yung nilagay ng motoroid. Fuel. Parang ganyan. So, dalawa lang yung pwede na yan. Pero pwede kayo pumusip ang ngayon ito, medyo may rough na konti, saka matigas. Pero okay lang. Ina na lang. No? So yan, nakalagay na sa registro. Sila, papasok na ganyan. Kaya sinasabi ko na kailangan tackle. Pagka kasi madulas yung ink, pag-slide yung papel. Pag-slide yung papel. So, sipinan mo na, saka, gano'n. Ngayon na, di nasa ano kami, nasa patay lang kami. Yung gagawin ng mga filmmaker, ito dala namin. Dala namin sa kayo ng kahoy. Kita ni Janice yung tingnan yung bagay niya. Ito yung pahamak na. Ito yung tago ito eh. Ito na yung glass. Ayan. Sabi in-order namin sa Taiwan. If you want to make it bigger print, maganda ang pantay, kailangan naman. Politik. Nag-roll yung nag-roll. Tataka ako, ba't naman ang printing niya?
Makapalit naman yung papel. Ganito pa sa kami mas malakpag yan. Ayun lang po ni Janet. Paano yung papel? Maganda dito, hindi na vibration. Kasi yung bakal, rumurol, gumugulong. Pero yung pressure na yan. Kaya ko pinakita to, pwede naman itong paggawa eh. Dito, di ba? Sa machine shop. Hindi sa likod niya siya. Pang-massage sa likod. Kaya dito ko naman napasok ko. Exercise. Yan. Dahil dito may texture ng konti pa kayo. Medyo may konti nga nito. Konti lang. Okay na. Yung flat ang sa papel. Oo, yung papel. Yung baliktad. Oo, yung baliktad. Pero may texture pa rin ng konti. Oo. So, ito yung ano, ito yung basic na trim. Ayun. Kapag ganyan may texture yung papel, merong may lumalabas ng mga puti-puti. Pero kung gusto mo talaga na meron ganyan, okay lang naman yun. Part yun naman. Part yun na, kumbaga, birthmark. Birthmark. Saka nakakadagdag sa texture. So ito basic, ito yung basic na relief, no? Basic relief. Oo. Ngayon, pupunta tayo doon sa Suntoray, no? One thing good about this, ang kailangan nyo lang, basic tools, hardening tools. No? Kita ng expense yan. Ito ko na kailangan nila. Ink, paper, rubber, at saka magkala. So, pag kunwari, pinapakita naman natin sa yung tools just to make it a little bit easier for us. Pero, pag kunwari, susunod lang kayo, you can use yung pinaka-basic tool na kutsara. Pareho lang din naman practice run. Pag kunwari, at sabihin niya, nilalagay ng ganito. So, ang ginagawa namin sa kutsara, nilalagay namin sa bowl yung spoon. Tapos sinupusunod namin pag gano'n. Hindi pa gano'n na, you don't use, at kunwari, kung yung spoon ang gagamitin ninyo, ito kunwari yung cake, hindi kayo parang nagkikisa, nahawak yung tangkay, hindi gano'n ha, hindi gano'n ang pagbigat. Kailangan, ito yung kamay ninyo, ito yung spoon, papiga, pag ganun. Okay? Kailangan din circular, kaya importante din, circular yung pagpuspos. Hindi pwedeng pag ganun. Kasi pag ganun, may tendency na may miss out yung parte. Hindi mamumuti-muti yung trabaho niya. Kaya circular, parang napapalikan yung trabaho, and at the same time, parang per quadrant siya. Simula kayo sa simula, last naman na gano'n. Pero kailangan tiga sa gamit nyo dito. Ang always kong suggestion sa mga artist, huwag kayo mag-focus lagi sa gitna. Kailangan po yung effort na kuskus ninyo sa gitna, yun yung effort ng kuskus ninyo sa gilid. Kasi natin ruling sa beautiful print, tatabuhin nyo ito 5 minutes at nakakuskus. Pero pag kunwari inangat nyo yan, namumuti yung gilid. So always kuskusin nyo yung gilid muna, pagitna. Kapag pilit ninyo, at tapos na yung kuskus ninyo, dagdagan mo pa ng another 1 minute. It's better na masobrang kuskus ninyo kesa sa kulang. Kasi nothing will make you feel bad dahil yung
ginawa mo yung all this effort, tapos ang kulang ka sa kustos. Roro, di ba? Sabi ko, Thailander ah. Magaling ah. Wala tayong ito eh. Galing. Ayun eh, nakalagay pare. Which is, yun yung talagang tawag dyan. Ginawa na nilang Logo, no? they made it as a logo. So, magkano tayo? Magsisingkuli, no? Chinese gloves. So, this will make an interesting well, ito, black and white, no? Kanina, Tinatanong ni ma'am, ang paglagyan ng kulay, no? yeah, kaya maganda, kaya mo Matutunan mong i-appreciate ang black and white by assimilating or translating a black and white in your mind in terms of color, no? Halimbawa, itong mga puti, you can translate ito kapag sa color grid. Pwede mo tingnan siya na yellow ito eh. In your mind, no? Yung tinatawag na relative values in terms of color. Ito namang may blue dark na to, siguro ito mga Prussian blue o ano, parang gano'n. Ito naman, dahil in between, medium in between, parang grayish o orange, parang ganun, itatranslate mo siya. So, ano mo yung mind mo na itatranslate mo yung black and white in terms of color by using relative values. Para ma-appreciate mo na hindi mo lang sabihin, ay hindi maganda kasi black and white eh. Meron siyang relative values in terms of color. Pag pinalang mo yung lines, it is calmer, parang blue yan, di ba? Ang ocean pa ganun eh. No? Ang pagkalaman yung i-slide mo yung line, may vertical na tension. Parang gano'n. Siguro mga orange and violet yun. May mga side. So that's how you appreciate black and white in relation to chroma. So hanggang ngayon, hindi ko masyadong mag-simple yun. But later on, appreciate mo na yung black and white ay same aesthetic value ng may gulay. Kung marunong kang tumingin. So you're going to appreciate black and white not because of the color but because of the relationship of variations of lines from dark to light, variations of tonal values by way of linear, yung mas maraming line, detail, yung Bokotian lines, and gano'n. So that's how you appreciate black and white. Ngayon, gagawa naman tayo ngayon ng so, balik tayo dun sa kulay. Merong Japanese artist mo nakata. Na kanyang mga works ay very linear, bold, sunrise flavors of mga Japanese paper na is up. So, ang ginagawa niya, pag na-print niya na ng black and white, hindi siya nagko-color dito sa harap. Kasi yung linya, pag nasagi yung linya, may naiwan ng kulay. Dito siya nagkukulay sa likod. Gagawin niya yung kanyang print, is full color, pero kung magkulay siya sa likod. So hindi tatagos ko sa itin kasi malinis. So maganda yung kanyang that's one way. Kung gusto mo na gumawa ka ng print at gusto mo magkulay, pwede mo naman i-hand color. Pero ang tinatawag na hand colored print, meron tinatawag na colored print. Yung colored, hand-colored, pinamay. Pag sinabi mo itong color print, yung mismo sa process, magpukulay ka na. Kaya color print, walang hindi. Color print. Pagka colored print, sabihin yun, after printing, hinang color. That's the distinction.